Yun, yo, 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 hi mga master at welcome sa ating YouTube channel. Ito, magandang italakay ito mga master. No? Pag-usapan natin at komentuhan at reaksyonan itong pinagsasabi nito ni Rapi Tulfo about dito sa budget hearing dito sa Senado. No? Na nakaharap niya itong ating Vice President Sara Duterte na merong sinabi na itong si Rapi Tulfo yung PTA donation daw sa eskwelahan nagkakaroon ng anomalya. Yun yung pinuna nito ni Senador Rapi Tulfo, no? At ito mga master, simulan na natin to. Pero bago tayo magsimula, syempre shoutout muna sa inyong lahat. At ito, pakinggan natin si parang idol Rapi Tulfo. I would like to put on record my manifestation of support for the budget of DepEd as a courtesy to Vice President Sara Duterte. However, I have some few questions and suggestions. Ito. Maganda to. Kasi meron daw siyang few question and syempre, may suggestion yan lagi si Idol. Okay, tuloy. Kailangan ko pong erase. Kasi if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan na maraming mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing. Ano yan, Idol? Na karamihan sa mga magulang na ito ay mga may hirap. Wala na, tapos na ang laban. Tapos na ang laban, binanggit na ni Idol ang mahihirap. Okay, tuloy. Jeepney driver, kasambahay, security guard, vendor, factory worker, pahinante, etc. At karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang ang sinasabi. Ito pare-pareho lang daw ang hininaing natin, no? Kasi, no, sa hindi rin nakakalam, yung anak ko nag-aaral din sa public school. Okay, Idol, pare-parehas kami ng hininaing. Tignan natin kung ano yung hininaing na yan. Kung pare-parehas ba talaga. Malaki po ang budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga... Ito, nakakatanggap daw ng reklamo si Idol, no? Every single day. Tandaan nyo mga master, every single day daw siya nakakatanggap ng mga reklamo. Magulang na mga mahirap natin mag-aaral para sa kontribusyon. Yan na naman, yung mahihirap na mag-aaral, no? Na nahihirapan sa kontribusyon. Mahihirap na naman. At ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary... Tungkol sa PTA, yung PTA, yung parang meeting kasi yan ng mga teacher, no? Teacher, tsaka yung mga, magulang, no? Okay, Idol, ano yun? Contribution, when in fact, it is a required contribution, mandatory contribution. Required contribution, mandatory contribution. Yun ba yun, Idol? Contribution. Balik natin ng konti para baka di narinig ng mga Tulfonatics, no? At ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association. Ito yung mga eskwelahan daw nagsasabi through PTA contribution. In the guise of voluntary contribution, when in fact it is a required contribution, mandatory contribution. Required, tapos naging mandatory na. Sabi yun ng mga eskwelahan, Sabi yun ng mga eskwelahan. Ang tanong dyan, Idol, saang eskwelahan yan? Kasi, putik yan, ano ba yung mga tao doon? Ano ba yung mga magulang doon? Ginawa mong tanga, di ba? Na bakit hindi man lang sila magreklamo? Ginawang mandatory contribution. Ano ba yung mga mandatory contribution na yan? Pero, di ba? Bakit magkakaroon ng mandatory contribution sa mga public school? Talaga to si Idol. Saan kayang eskwelahan yan? Putik yan, no? Nang mga raid na yan. Raid din, no? Pero dapat talaga masiyasat na yan, Idol, kasi hindi maganda yan. Ang pangit nun, no? Ang pangit nun, merong mandatory contribution. Para saan? Contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials. Kasama dyan yung... Scripted yan, pare, Hindi galing sa puso yan, pare. Di ba?
Sabi mo, pag scripted hindi galing sa puso. Dapat, kabisado mo yung mga sasabihin mo kasi dapat galing sa puso. Pero ito daw, mandatory. Nagiging mandatory contribution daw yung chalks, wax, yung mga pag-repair pa sa mga appliances ng eskwela, nagiging mandatory contribution. Ito lang, no? Ito lang ang tanong natin kay Idol. Senador Rapi Tulfo, kung may mga sumbong sa'yo ng mga ganyan, bakit hindi mo kaagad aksyonan? Kasi hindi maganda yan. Isipin mo, magkakaroon ng mandatory contribution. Mandatory ibig sabihin sa pilitan, mandatory nga eh. Di ba? Na magbigay ka ng pang-chalk, pang-wax, pang-repair sa mga tawag nito sa appliances ng eskwelahan. Di ba? Sa mga TV. Di ba? Appliances. Putik yan. Bakit? Bakit ka magbibigay doon? Dapat sagot yun ng gobyerno kasi nga, di ba? That's public school. Tapos, hihingin yung budget sa mga magulang o sa mga estudyante. Dapat talaga, yung sinumbong pa lang sa'yo yun, inaksyonan mo na kagad. Para matigil na yung ganun. Pero bakit dinala mo pa sa, na yan? Sa Senate hearing na yan, Idol? Talaga. Grabe talaga itong si Rapi Tulfo. Printer. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. Tama. Di ba, pasok naman yun sa budget kasi nga public school eh. Provided ng gobyerno yung mga ganong bagay. So, saang eskwelahan nga yun, Rapi Tulfo? Ang tanong dyan, bakit hindi mo punahin na or paimbestigahan na yun? Kasi total meron na naman nagsumbong sa'yo, di ba? Para malaman mo kung totoo ba yan or imbento. Diba? Baka imbento lang yan. Di ba dapat inaksyonan yan, ha? Putik yan. Isa pa po or ilan pa po sa mga sinisingil na mga public schools sa mga mag-aaral, ng mga magulang, ay utility bills. Yung bayad para sa... Joke talaga tong si Rapi Tulfo. Utility bills? Senador Rapi Tulfo, saan ba yung eskwelahan yan? Diba? Kasi parang, ano bang klase yung mga magulang na yun? Yung nag-PTA ba sila? Hindi sila nakapagreklamo? Kasi kung ako yung magulang nun, magre-reklamo talaga ako, putik yan. Bakit ako magbabayad ng mga ganyang klase na kaya ako nga pinag-aral yung anak ko sa public school para makalis ako ng budget. Tapos yung pala, ako rin pala magpo-provide ng chalk. Ako magpo-provide ng wax. Ako yung magpo-provide ng mga appliances, di ba? Ako yung magpo-provide ng sa utility. Putik yan. Ayawan na, magpa-private na lang ako. Ipa-private ko na lang anak. Saan bang eskwelahan yan, Senador Rapi Tulfo? Pero bakit, di ba? Kung saan man yan, dapat inaksyonan mo na yan. Masama yan. Masamang gawain yan, pare. Bakit kailangan mo pandalhin dyan sa Senate hearing na yan? Di ba? Para lang sabihin kay VP Sara Duterte na may nangyayaring ganong bagay. Total, ikaw naman yung pinagsumbungan. Kasi nga, magaling ka. Dapat inaksyonan mo na kagad kung saan ang eskwelahan yan. Joke talaga tong si Rapi Tulfo, no? Hindi man lang yan naisip na pag nagpatuloy pa to, di wala. Ang problema nga, baka mamaya, imbento lang ni Rapi Tulfo yan. Diba? Kaya wala talaga. Kaya, ito maganda, no? Ito ang magandang gawin ng, tawag nito, ni VP Sara Duterte, no? Hingiin kay Rapi Tulfo yung mga lugar kung saan ito nangyayari. Itong mga donasyon, tawag nito, mandatory. Mandatory, no? Para sa mga chalk and wax. Sa ang eskwelahan nito, dapat sabihin niya kay VP Sara para maimbestigasyon na nito ni VP Sara, no? Kung totoo man yan, Rapi Tulfo, di ba? Sige, tuloy natin sa Idol. Ay hiningi ng contribution na para magbayad ay yung mga mag-aaral. Yung bayad para sa janitor. Yung bayad po para sa mga security. Pati
Hindi bayad sa janitor, Rapi Tulfo, hinihingi sa mga estudyante. Totoo ba yan? Napaka-imposible naman yan. Saan eskwelahan yan nang mapuntahan na? No, nang mapasabog na yan. Hindi, joke lang. Walang pasabog. Pero, di ba mga master? Parang napaka-imposible naman itong mga pinagsasabi ni Rapi Tulfo. Ano ba, gano ba, walang pakialam itong mga magulang yun, yung mga anak nila na nag-aaral doon sa eskwela na hindi man lang sila makapagreklamo, di ba? Ganun ba sila katanga para hindi magreklamo sa ganung bagay? Kasi, putik kung ako yun, welga. Putik yan, kaya ako nga pinag-aral yung anak ko sa public school para makatipid ako ng budget, di ba? Kasi kung ganun lang din pala, edi magpa-private na lang yung anak ko. At least alam ko kung magkano talaga yung total na babayaran ko. Di ba? Ganun na lang. Kaysa magpa-public school ka, putik yan, mandatory naman din pala ang chalk, wax, appliances, di ba? Sa yung mga sira-sira pa, di ba? Kasama na yun. Tapos yung tawag nito, utility, putik yan, pati yun, kasama. Putik yan, buhay na yan. Di ba? Public school. Tapos may mandatory. Kailangan magbigay ng pera. Joke ka talaga. Joke ka talaga, Rapi Tulfo. Ay, nako. Donation na yan. Putik yan. Sabihin mo na lang kasi, Idol, kung saang eskwelahan niya na maimbestigahan na para matapos na yung pinagsasabi mo, di ba? Ang problema lang yan, no? At ang tanong dyan, kung totoo ba yan, no? Baka kwentong yan, barbero yan. Yung bayad mo para sa repair. No? Pati guard, no? Pati guard, ikaw magbabayad. Joke talaga. Di ba? Di ba kasagaran sa mga guard naman, di ba? Ano yan agency yan Kasi pag ginawa din ng, kunyari, agency yung guard, tapos ang magpapasahod yung eskwelahan, pwede yung ang eskwelahan magbibigay sa sa agency, tapos yung agency magbibigay dun sa Ganun yun Diba? Ganun naman talaga yun. Pero napaka-imposible nun. Hindi talaga ako naniniwala. Malabo pa sa Kung private, pwede. Pero tawag nito, public, tapos yung mga estudyante yung magbibigay ng pera para pangbayad doon sa sa security guard. Napaka-imposible nun. Hindi ako naniniwala sa iyo, Idol. Napaka-imposible, no? Ang maganda na nga lang talaga dyan, no? Siwalat mo na, no? Kung saan eskwelahan yon para maimbestigahan na. Di ba? Kasi matindi-tinding revelation yung pinagsasabi mo, Idol. Di biro yan. Hindi biro yan, di ba? Part ng corruption yan, pag ganyan. Ng CR, and pati po doon sa field trip na sana po ay libre. Now, depende sa field trip. Di ba? Depende sa field trip naman yan. Pero di ba pinagbawal na ngayon ng field trip? Alam ko talaga pinagbawal ng field trip. Bawal ng field trip. Kasi simula yung nag-aral yung anak ko, wala naman ako narinig na nag-field trip sila. Wala na field trip, Idol. Kasi nga, di ba may nangyari na na trahedya, di ba? Sa mga public school, wala nang field trip. Alam ko tinanggal na yung field trip, no? Sige, tuloy natin sa Idol. May field trip daw may field trip. Bayaran daw sa field trip. Bayaran sa field trip. Depende yon, no? Kung sasama ka sa field trip, kailangan mo talaga magbayad. Kasi ako, yung nag-aaral ako, nagbabayad talaga kami para sa ganyan. Okay, Idol, tuloy natin. Ang tanong, can somebody run me through, papaano po ba nadi-distribute, nadi-disburse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko? How is it being distributed? At bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro? In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not gonna mention their name for obvious reason. Yan na nga. Ayan ang banggitin ni Idol. Idol, banggitin mo kasi kung sino yung mga yan para matingnan natin kung totoo ba yung sinasabi mo. Baka invento lang kasi, di ba? Invento lang baka invento lang Tsaka, di ba? Kung may ganun nangyayari, baka sa baba ang korupsyon. Di ba? Hindi yan sa mga nakakaharap mo.
Kasi ano eh, total na distribute na yung pera. O, tapos dapat may budget na sila, di ba? Senador Rapi Tulfo, di ba? Isipin mo lang 'yun, isipin mo lang. Di ba? May budget na sila para sa mga ganung bagay. Pero dahil corrupt ang mga nakaupo doon, di ba? Ang gagawin nila, manghihingi na lang sila sa mga estudyante para matakpan yung ginawa nilang korupsyon, di ba? Ganun ang mangyayari doon eh. Kasi saan sila kukuha ng pera? Wala naman silang pagkukuhanan, di ba? Para makakorrupt sila, ang gagawin nila, ang kukunin nilang pera yung sa mga estudyante. Tapos yung binigay na budget sa kanila, kinurap nila or binulsa na nila. Ganun yun. Ganun ang mangyayari doon, Senador Rapi Tulfo. Di ba? Kasi kung maayos naman yung pagkakadistribute ng mga ganong kahalagang pera, ay mga pera, no, para sa maintenance ng eskwelahan, di ba? Sa lahat ng dapat bayaran doon or gastusin sa eskwelahan na yon, kung kinukurap nga, ganun ang gagawin nila. Manghingi sila sa mga estudyante, no, gagawin ng mandatory. Sinasabi ni Idol na mandatory daw. Ang problema lang dyan, Idol, bakit ayaw mo banggitin yung pangalan, no? At ang banggitin mo yung eskwelahan, kung saan eskwelahan yan. Para naman, maimbestigahan na, di ba? Bakit ka nagaganyan? Bakit ka parang pinagtatakpan mo pa? Di ba dapat nga, isisiwalat mo na? Di ba? Ganun lang yun eh. Dapat isiwalat mo na. Para matigil na yan. Kasi ang saklap ng korupsyon na yan, binibigyan sila ng budget, pero binubulsa nila, tapos ang gagawin na lang nila para mapagtakpan yung ginawa nilang korupsyon, sa mga bata sila hihingi, di ba? Double corruption ang ginagawa nila, di ba? Senador Rapi Tulfo, dapat banggitin mo na yan. Joke ka talaga eh. Wala na po nakakarating sa kanila, kaya ang nangyari, nagre-remedyo po sila at yan ang malaking kalokohan. Yan ang isa sa pinakamalaking kalokohan na pinagsasabi nito ni Rapi Tulfo. Kasi napaka-imposible nun, no? Dahil wala daw nakakarating sa kanilang budget para doon sa kanilang eskwelahan, ang gagawin nila, remedyo na lang daw. Sila na lang yung magmamandatory sa mga magulang ng mga estudyante na mag-donate, no? Para sa kanilang supply ng kanilang pag-aaral. Pagdating sa chalk, sa wax, sa mga maintenance, sa syempre lahat, sa utility daw, no? Batibbayad sa guard, putik yan. Pinuha na sa mga estudyante, di ba? Dahil di daw nakakarating ang budget na galing sa dito sa BP do na pagdating sa pag-aaral, no? Di daw nakakarating. Kaya napaka-imposible 'yon, Rapi Tulfo. Napaka-imposible. Ang maganda na lang talaga diyan, diba? Sabihin mo yung eskwelahan, no? At yung mga magulang na nagsumbong sa'yo. Ganun lang yun, Rapi Tulfo. nila yung kanilang mga estudyante na mag-contribute. Paano po naging required to? Kasi what they do is they call a PTA meeting. Ito po yung doorway. Itong PTA meeting, no? Ito yung yung mga magulang, no? Tayo nagpi-PTA naman talaga tayo, di ba? Yung kuyari, kuhaan ng card, di ba? PTA meeting. Labas tayo. Basta yun yung parang concern, no? Concern mo sa tawag nito sa teacher, no? Kung ano ba yung nangyayari sa eskwelahan. Siyempre, kailangan may PTA meeting yan para mapag-usapan ko na yung mga problema. O, ito, anong klaseng PTA meeting yan na Senador Rapi Tulfo? Wait, parang nagiging abulo yan. Teachers Association. So, pagdating po sa PTA, ngayon, ang first agenda palagi is kailangan natin magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc. Walang nabanggit yung anak ko dyan. Kasi grade 3 na yung anak ko grade 3 na, no? 4 years na kasi ako dito sa ibang bansa, kaya hindi ko pa nakakapunta sa mga PTA meetings, no? Pero ako, no, nag-aaral naman ako dati Senador Rapi Tulfo. Elementary tsaka high school, di ba? Pagdating naman sa mga PTA meeting, wala namang nagiging ganyang problema. O ganyang usapan na kailangan magbigay ng chalk, wax, no? Pagdating sa wax, no,
Depende yon kung ano yung pag-uusapan nyo, no? Kasi yan, may group yan eh. Senador Rapi Tulfo eh. Ganito yan eh, no? May group 1, may group 2, may group 3, may group 4. Tapos, sa loob ng, hindi, parang hahatiin yun sa, hanggang group 5, di ba? Hanggang group 5 yan. Ganyan kasi ang nangyayari dyan eh. Everyday, iba-ibang group ang naglilinis. Di ba? Ang nangyayari kasi dyan, Senador Rapi Tulfo, no? Pagdating sa ganyan, syempre, di ba? Yung pagdating sa mga paglilinis, ang ginagawa kasi ng mga estudyante, no? At ako naranasan ko naman talaga yung ganung bagay, no? Nag-aambagan kami pagdating sa wax, sa bunot, yan, nag-aambagan kami. Kasi dati nagbubunot pa, no? Nagbubunot pa dati, bunot pa na wax, yan. Sigurado yan pag ganyan mga bagay. Sigurado yan, di ba? Ang baga niyan, kada group yan. Group 1, Group 2, Group 3, Group 4, Group 5. Diba? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yan, iba't ibang group yung maglilinis. Diba? Siyempre, mayroon tinatawag kasi, diba, na pagdating ng mga Christmas party, yung mga awarding, kasama naman talaga yan, diba? Yung sinong group ang pinakamalinis, yung mga ganung bagay, diba? Kasi kaya nga nagkakaroon ng palinisan eh, kung sinong pinakamalinis na group. 'Di ba? At mangyayari yung yung talang awarding pagdating ng Christmas party. 'Di ba? Kaya ang nangyayari sa amin ambagan. Ambagan sa bunot, tsaka ambagan sa wax. Tapos yung nauso na, alam niyo yung yung medyas na nilalagay sa sa sapatos. Tandaan niyo ba 'yon? Tandaan niyo ba? Ewan ko lang hanggang ngayon meron pa rin bang ganon? Kasi yung nauso yun dati. Sobrang nauso yun. Ano ba tawag sa gano'n? Nakalimutan ko na eh. Basta nauso yun, no? Nauso yun. Na dapat, lahat ng mga estudyante, required na yon yung magsusuot ng para di ba? Para malinis talaga yung eskwelahan, no? Pero pag lalabas ka naman, tatanggalin mo naman yon. Di ba? Yung medyas siya na sinusuot sa sapatos. Di ba? Mga ganong bagay para malinis talaga yung store. Kasi maganda naman talaga na malinis yung store tuloy, yung eskwelahan. Putik yan, store tuloy. Yung eskwelahan, 'di ba? Yung yung room nyo, 'di ba? Maganda yung room nyo. Yung pinaka-room nyo maganda, malinis. 'Di ba? Yun yung nagiging doon. Talang nito competition pagdating sa ganyan. 'Di ba? Tapos ang awarding niyan pagdating ng Christmas party. 'Di ba? Siyempre proud ka kung sakaling yung group nyo yung mapili, 'di ba? Kayo yung pinakamalinis sa classroom nyo. Kayong group ang pinakamalinis sa classroom nyo. Kaya nagpapagandahan. Pero yung sapilitan, no? Sapilitan na tawag nito na magbigay para sa paglinis, 'di ba, sa mga wax. Walang ganoon, Senador Rapi Tulfo. Diba? Walang ganoon na nangyari, 'di ba? Kasi isipin mo, magkano lang naman ang floor wax? Ilang kami sa isang group. Ganoon ang nangyayari doon. Isipin mo, ilang kayo sa isang group? Di ka ba makakapagbigay ng piso? Di ba? Para sa wax. Di ba? Yung chalk, meron akong mga estudyante na nagdadala nun. Pero kasi yun yung mga estudyante na yun, yung mga yung mga sip-sip. Hindi naman talaga mawawala yun. Meron yun. Pag tayo maglokohan, meron talaga mga ganong estudyante, no, na sip-sip sa teacher, dadala ng ng chalk. Pero hindi yun required. Hindi yun required yung chalk na yan, di ba? Hindi yan required, tsaka yung wax na yan, hindi yan required, di ba? Hindi naman yung sinasabi ni Rapi Tulfo na dahil wala daw budget, kailangan magbigay sila, no, ng donation para sa chalk, sa wax. Hindi ganun. Di ba? Ginagawa lang yun ng mga estudyante na sip-sip. Di ba? Pero sa wax talaga, yun ang bagan talaga. Number 1 talaga, ang bagan talaga pagdating sa wax, no? Para malinis naman yung classroom yun, di ba? Ganun yung Senador Rapi Tulfo. Kailangan natin magawa agad ito. So ang nangyayari, yung mga magulang ng mga estudyante na walang-wala, napipilitan, peer pressure ang tawag po niyan, sapagkat napaka-imposible, no? Hindi man lang ba marunong magsalita yung mga yung mga magulang, Rapi Tulfo? Kasi putik pag nagkaganon, no? Pag nagkaganon sigurado gera. Bakit nyo kami re-required? Bakit magiging mandatory ang pagbibigay namin ng chalk tsaka ng floor wax, pambili ng chalk, pambili ng floor wax, putik yan tsaka etc. Pati pagbayad sa
security guard, pati maintenance ng utility facility, putik yan. Bakit kami ang magbabayad niya? Sigurado talaga, gera, putik yan. Ang maganda na nga niya, Senador Rapi Tulfo, banggitin mo kung saan eskwelahan yan. Diba? Para maimbestigahan na yan. Kasi napaka-imposible ng sinasabi mo eh. Diba? Kasi kung sa panahon ngayon, nangyayari yung mga ganyang bagay, putik yan, viral na yan. Diba? Viral na yan. Sigurado pinost na yan sa Facebook. Diba? Nabidyohan na yan. Kaya napaka-imposible, no? Napaka-imposible talaga. Hindi ako naniniwala kay Senador Rapi Tulfo. Isa ako saan din naniniwala sa sinasabi niya ngayon ba? Kasi nga, ako, anak ko, nagtatrabaho, nag-aaral sa public school. Nag-aaral sa public school yung anak ko, grade 3. Wala akong narinig na ganyan na nanghingi siya sa akin ng pera para sa mga ganyang bagay. Senador Rapi Tulfo. Saang eskwelahan niya na mamaimbestigahan na? Di ba? Kasi yung public school na pinag-aaralan nitong anak ko, wala namang ganyan nangyayari. Di ba? Sabihin mo na lang kasi para matapos ng usapan, hindi yung puro pabida ka lang dyan. Ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nagbo-volunteer, hindi tumataas ng kamay na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute. Kalokohan, Rapi Tulfo. Kalokohan yan, Idol. Napaka-imposible naman yun, no? Dahil hindi ka makapagbigay, babagsak ka ng teacher mo. Ganun ka brutal. Saan nga ang eskwelahan yan, Senador Rapi Tulfo? Para matapos na yung ginagawa ng mga teacher na yan, putik yan. Diba? Kasi ba mamaya, sa kanila ang korupsyon, ang ginagawa nila, nalang nila para matakpan yung ginawa nilang korupsyon. Diba? Dahil kinuha nila yung budget para sa eskwelahan. Diba? Kukuha na lang sila sa mga estudyante para matakpan yung ginawa nila. Diba? Ganun ang gagawin nila. Kaya nga dapat sabihin mo na kung saan eskwelahan yan. Diba? Kung sino yung mga magulang na nagsumbong sa'yo, kung saan nag-aaral yung kanilang mga anak. Sabihin mo na, dahil putik yan, malaking korupsyon yan, Rapi Tulfo. Ang tanong lang dyan, totoo ba yan? Ba mamaya, joke lang yan. Putik yan. Mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito na Isipin mo yun, no? Dahil hindi ka napagbigay ng floor wax, babagsak ka. Kasi mga nagbibigay, nagiging top student. Ano yun? Pag nagbigay ka ng chalk, plus 10 sa grades. Di ba kasi may mga subject, ano ba mga subject na ano? Kalimutan ko na rin eh. Kalimutan ko na. Ano yung mga subject na yan, di ba? Pero may mga subject na pagdating sa mga, ano naman yun, sa mga project, di ba? Hindi, lahat naman ng subject may project yan, di ba? Pero yung yung sa physical, tawag nito yung parang sa mga artwork, di ba? Mga ganon. Yun talaga, required nyong gawin yun kasi project nyo yun eh. Pero yan, dahil lang hindi ka nakapagbigay, babagsak ka, tapos yung nagbibigay, magiging honor pa. Napaka-imposible naman yun, Idol. Di ba? Napaka-imposible naman yun. Kasi kung project yan, pwede. Ano yun? Everyday project chalk. Everyday project wax. Floor wax. Everyday or every month project bayad sa bayad sa tawag nito sa guard. Di ba? Hindi pwedeng gawing project yun, di ba yun? Di ba kasi ito yung project natin, mga science yan, sigurado yan, may mga science. Lalo na yung solar system, di ba? May mga ganong project tayo. Tayo dati, mga solar system, mga plug, yan, ginagawa natin yan, mga project. Di ba? Minsan halaman pa, di ba? Sa halaman, magdadala ka ng halaman. Eh, syempre, magpo-provide ka doon ng pera kasi isipin mo, project yan. Hindi mo naman makukuha sa tabi-tabi lang yun. Kailangan mong bilhin yun, di ba? Pero yung mga ganyan, di ba, na parang sapilitan, hindi talaga parang sapilitan talaga para lang ma-sustain yung pangangailangan ng inyong eskwelahan,
ganun yung gagawin. Kailangan magbigay para sa choke, sa wax, sa maintenance, di ba? Sa mga appliances, di ba? Pati sa bayad sa guard, putik yan. Maganda na nga lang dyan talaga, Senador Rapi Tulfo, sabihin mo kung saan eskwelahan yan, no? Na maimbestigahan na. Pipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng... Maling diskarte yan, Senador Rapi Tulfo. Ano ba yan, pare? Illegal yung diskarte nila, pare. Illegal. Tinatawag na contribution daw. Sino pong Putik yan, no? Bakit kaya na lang niya sabihin kung saang eskwelahan, no? Ang dami niyang pinagsasabi, putik yan. gusto sumagot? Mahirap sagutin, no? Mahirap sagutin yung... Hindi naman, no? Madali lang naman. Sabihin nila na distribute naman ng maayos yung budget. Baka mamaya, ang problema nga, yung nasa baba. Yun yung mga kurap. Gano'n lang naman yun, idol eh. Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Madam Chair, good afternoon. Unang-una po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang nabanggit ni Senator Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at kabilang na dito yung ano ang mga needs ng mga teachers including repairs and payment for electricity. And we also recognize that merong mga PTAs na nag-i-impose na mga contributions because they're saying that they are a private organization and meron na po kaming mga ongoing investigations. Isa na po dito sa Region 3 where the teacher involved has resigned and Sir, the case... excuse me, let me cut you off. Hindi lang po sa Ay nako, ito na naman, interrupt na naman si Rapi Tulfo, putik yan. So yung mga master, no, ituloy na lang natin to, 30 minutes na tayo, no. Wag na natin yung sobrang habaan yung video natin kasi magandang italakay ito na putol-putulin natin, no. At medyo mahaba-haba pang pag-uusapan to. At ito mga master, hanggang dito na lang muna yung video natin. Sabi nga natin ni Libayan, matulog tayo ng maimbing, dalang natutulog ng maimbing. Siya ang laging panalo, paalam po pansamantala. God bless, ingat po kayo. Hanggang dito na lang mga master. Shoutout po sa inyong lahat. At syempre, shoutout kay Atty. Libayan, kay Atty. Claire, kay Fiscal EJ, syempre shoutout yan, no? At sa mga kabatas, no? Shoutout sa inyong mga master, shoutout sa inyong mga master, no? Shoutout sa inyo lahat, no? Hanggang dito na lang. Babush!